Mga kababayan, tuwing Pebrero ay nagdiriwang ang mga dilawan ng kanilang pinagsisigawan at pinagmamalaking EDSA Revolution na ayon sa kanila ay magbabalik daw ng dangal ng mga Pilipino tungo sa pagbabago at tagunlad. Pero ano ang nangyari? Mukhang ang mga pinangako ay joke lang pala. Wala, lalo naghirap ang Pilipinas sa kamay ng mga dilawan. At proud pa po kayo niyan? Seriously? Mukhang gigil ang mga dilawan at malakas na loob na ibalik daw ang diwa ng EDSA People Power o ang Yellow Revolution kapag dinaya daw si Leni Robredo sa darating na halalan. Ngunit bago tayo magpatuloy ay pakifollow po ang ating page at YouTube channel Viral Philippines. Pakishare na din po ang ating mga video. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa EDSA Revolution? Narito ang bahagi ng sulat ni Bobby Tiglao sa kanyang column sa The Manila Times na may pamagat na 5 facts about EDSA we didn't know at the time noong February 5, 2019. Mas malamang na isa pang kaso ng kasabihan ang kasaysayan na isinulat ng mga nanalo, ngunit may mga katotohanan ngayon ay hindi mapag-aalinlanganan na hindi na natin alam o lingid sa kaalaman ng publiko noong February 1986 People Power Revolt matapos ang 3 dekada. Marahil dahil sa pagkadismaya sa pagkapangulo ng anak na tinaguri ang pangunahing tauhang babae ng EDSA 1, ang mga katotohanan ay na-ferret out o naging mas malinaw. Ang sumusunod na 5 katotohanan ay mula sa mga dokumento at salaysay ng mga saksi at hindi mula sa isang anonymous na mga mapagkukunan na hindi pinapayagan sa akin na ilista ang mga hadlang sa espasyo ng isang column sa pahayagan. Unang katotohanan, si Cory Aquino ay walang gaanong kinalaman sa EDSA. Ironically, ito ang legal at militar na haligi ni Marcos, ang kanyang matagal ng defense minister na si Juan Ponce Enrile na sa huling panininigan upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga ramboys mula sa tiyak na kapahamakan ang pangunahing responsable para sa EDSA 1. Ang mga pangyayaring humantong dito ay bunsod ng maling pagtatanggang kudeta ng Reform Armed Forces Movement RAM, kabal ng mga colonel sa ilalim ng pamumuno ni Enrile. Ito ay isang klasikong kudeta ng mga colonel tulad na nangyari sa maraming bansa sa Latin America at iba pang mga bansa sa Third World. Ang mga pinuno ay sina Gregorio Honasam, Tirso Gador, Rex Robles, Tito Legazpi, Red Kapunan at Felix Turingan. Gaya ng isiniwalat sa talambuhay ni Juan Ponce Enrile noong ilathala noong 2012 at sa mga artikulong isinulat mismo ng mga colonel mula noong 1986, ang mga nagsabwat ang pagkatapos ng ilang buwang pagpaplano ay nagpasya na sumalakay matapang uwalang kabuluhan sa palasyo ng Malacanang sa ganap na alas 2 ng umaga noong Pebrero 23, 1986 nang hulihin si Marcos at ang kanyang pamilya at para sa kudita nito para i-take over ang gobyerno. Ang walang tigil na paipag-usap sa dayuhan at lokal na media sa loob ng maraming buwan tungkol sa kanilang pagtutol kay Marcos, nakakamangha na ang RAM ay napakakumpiyansa o walang muwang na ang pakana nito ay hindi mabubunyag. Napagtanto lamang ni Enrile na ang kanilang pakana ay natuklasan na tumawag sa kanyang isang hysterical na trade minister na si Roberto Umpin noong umaga ng Pebrero 22 upang ireklamo na ang kanyang detalye sa seguridad ng militar ay niresto ng mga Marines ng gabing yon. Hindi alam ni Umpin na ang kanyang detalye sa seguridad ay ang miyembro ng RAM. Minaman nila ang tirahan ni Marine Commander General Artemio Tadyar upang maghanda para sa kanilang pinaplanong pag-atake sa kanya sa susunod na araw nang sila ay makita ng military police at inaresto. Pagkatapos ng tanghalian sa araw na yon, napagtanto ni Enrile na nabunyag ang balak niya at ng kanyang mga ramboys ay nagpasya na sa halip na arestuhin at bitayin ang kahiyahiya, nagpasya siyang mag-last stand sa kanyang punong tanggapan sa Camp Aguinaldo. Ilan sa mga ramboys ay nakipag-ugnayan sa mga dayuhang correspondent, isang paboritong mapagkukunan ng mga asset mula sa US Central Intelligence Agency CIA. Isang artikulo sa pahayagan noong 2015 ng 3 RAM colonel ang nagsiwalat na ang isang emisaryo mula sa Pentagon ay nangako sa RAM na protektahan ng gobyerno ng US mula sa pag-aresto kung ito ay iiwas sa paggamit ng marahas na pamamaraan sa pagtupad sa mga layunin nitong reformista. Inaasahan ba ni Enrile at ng kanyang ramboys na tutuparin ng Pentagon ang salitang ito at makialam sa ilang paraan upang iligtas sila mula sa galit ni Marcos? Bagamat matalino si Enrile na agad na tumawag ng mga dayuhang correspondent sa Camp Crame para i-cover ang inaakala niyang huling paninindigan niya, pagkatapos noon ay pumayag si Vice Chief of Staff at longtime PC Commander Fidel Ramos na sumama sa kanyang pag-aalsa. Ang isa pang napakatalino na hakbang ni Enrile ay ang tawagan si Cardinal Sin upang hilingin sa kanyang mga tapat na palibutan ang Campo Crame upang mabuo ang kanilang human shield, People Power o People Father. Pangalawang katotohanan, isang maliit na faction lamang ng militar ang sumuporta sa mga mutineer. Karamihan sa mga ramboys na Enrile ay binubuo ng mga colonel na kinuha niya sa ilalim ng kanyang pakpak bilang ministro ng depensa. Pawang tapat sa chain of command sina Air Force Commander Vicente Piquio, Army Commander Josephus Ramas at Marine Commandant Tadyar. Ang Philippine Constabulary ay nakagulat dahil ito ay pinamumunuan ng higit sa isang dekada ni Ramos na hinalinhan ng kanyang protege na si Renato de Villa ay nahati sa mga katapatan nito.
Ang militar ni Marcos ay sumuko sa persa ng EDSA dahil napagtanto nilang wala silang magawa sa harap ng napakaraming tao. Binigyan sila ni Marcos ng kategoryang utos na imposibleng ipatupad. Ipakalat ang mga tao ngunit huwag silang barilin. Hindi ba't si Marcos ang naging dahilan upang maging mapayapa ang EDSA revolution? Inihambing iyon sa political will ng Chinese Communist Party na nag-uutos sa isang hanay ng mga tangke at batalyon ng mga sundalo ng People's Liberation Army na i-disperse ang libo-libong mga nagpoprotesta na sumusubok na gayahin ang EDSA 1 noong 1989 sa Tiananmen Square. Pangatlong katotohanan, pinagtagsila ng US si Marcos at sa pilitang dinala sa Hawaii. Sinabi ng mga otoridad ng US kay Marcos na papayag ito sa kanyang kahilingan na ilikas siya at ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng helicopter mula sa Malacanang patungo sa Laoag City. Ang kabisera ng kanyang sariling lalawigan, Ilocos Norte, sa halip ay dinala siya sa Hawaii. Hindi natin malalaman kung ano ang nais gawin ni Marcos na kahit na ang kanyang mga kaaway ay isang napakatalino na strategy sa norte. Nagrally ang kanyang army upang ipagtanggol siya para muli makuha ang Malacanang o upang magpag-ayos ng mapayapang pagre-retiro. Ang yellow propaganda syempre ay gumawa ng isang joke dito na akala ni Marcos ay pupunta siya sa Hawaii, ngunit sa halip ay dinala sa Hawaii. Ang joke na iyon ang nagpasya sa karamihan ng mga Pilipino na si Marcos ay tumakas sa US sa takot sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Ang Hawaii gayon paman ay isang ika-4 na klase na munisipalidad na walang anumang emotion na nakaugnayan kay Marcos na ipinanganak sa Sarat. Katotohanan ay ang mga testimonya sa mga pagdinig sa US Congress ang nag-imbestiga kung anong mga pondo ang ginamit para sa operasyon ni Marcos ay hindi mapag-aalinlanganan na nagpapakita na ang militar ng US sa una ay may mga utos na dalhin si Marcos at ang kanyang partido sa Laoag. Ang mga helicopter gayon pa man ay nagpasya na lumipad sa Clark Air Base. Sinabi sa kanya na naging mapanganib na lumipad sa Laoag City dahil dumating sila kaagad pagkatapos ng madaling araw. Iyon ay isang kasinungalingan. Ang mga chopper ng US at ang kanilang mga piloto na sinanay sa Vietnam at iba pang mga digmaan ay maaari lumapag sa anumang patag na lupain at kahit na sa pinakamadilim na gabi. Ang totoo ay nakatanggap ang militar ng US ng kahilingan mula kay Cory Aquino na ilikas si Marcos sa Hawaii na agad naman itong ginawa pagkatapos ng clearance mula sa White House mismo. Ika-4 na katotohanan, sa ilalim ng saligang batas ng 1935 at 1973, si Corazon Aquino ay hindi kwalipikado tumakbo bilang Pangulo noong 1986 na snap elections. Parehong tinutukoy ng mga konstitusyon ng 1935 at 1973 na ang isang Pangulo ay dapat na residente ng Pilipinas sa loob ng hindi bababa sa 10 taon kaagad bago ang halalan. Si Cory ay umalis ng Pilipinas kasama ang kanyang asawa kusang loob upang manirahan sa Boston noong 1980. Kaya bakit si Marcos na isang abogado ay hindi nag-object sa kandidacy ni Cory Aquino? Marahil ay tiwala siya na walang paraan para manalo si Cory sa snap elections o marahil ay inihiling ng mga Amerikano na patunayan niya ang kanyang pagiging lehitimo sa isang electoral election kay Cory. Ang kapalaran ng bansa noong panahong ino ay nasa kamay ng International Monetary Fund na kontrolado ng US at ng World Bank at isang grupo ng mga dayuhang bangko. Karamihan sa mga Amerikano na sumasang-ayon sa maayos na muling pag-schedule ng mga dayuhang utang ng bansa. Kung wala ang suporta ng US sa programa, ang bansa ay mahuhulog sa isang krisis sa ekonomiya. Ang bilang ng COMELEC ay nanalo si Marcos sa margin na 1.5 milyong boto. Ang partial and official tally ng NAFREL na pinamumunuan o ni Jose Concepcion na naging unang trade secretary ni Aquino ay nanalo si Cory ng kalahating milyong boto. Isang napakahusay na hakbang ng RAM ay ang paalisin ang kanilang mga asawa at kamag-anak na nagboluntaryo sa binisang pagbira ng COMELEC bilang mga encoder mula sa tally sa telebisyon na lumikha ng propaganda na ang mga ordinaryong mamamayan na ito ay nagpoprotesta sa panloloko ni Marcos. Ang lahat ng mga datos na ito syempre ay naging irrelevant ang ipataw ni Cory Aquino isang buwan matapos lamang buwangsak si Marcos noong March 25, 1986, ang isang revolusyonaryong gobyerno na ginawa siyang diktador na nagmumonopolyo sa mga kapangyarihang ehekutibo, lehislatibo at hudisyal hanggang sa naratipikahan ang 1987 Constitution. Ikalimang katotohanan, ang kampanyang electoral ni Cory noong 1986 ay pinangasiwa ng isang US PR firm, ang Sawyer Miller, isang American Public Relations at Political Strategist firm na maging noong 1980s at 1990s ang pinakamahal at pinakahinahangad na damit sa mundo pagkatapos ng EDSA 1 ay humawak ng halos kabuuan nito sa pampublikong pagganap ni Cory Aquino noong 1986 snap election. Kinumpirma ito ng mga dokumento ng US na isinumite ng Sawyer Miller bilang pagsunod sa Foreign Agents Registration Act. Ang mga operasyon nito sa panahon ng kampanyang electoral upang baguhin ang murang byuda ni Aquino sa isang fear na kandidato ay inihayag ng detalyado sa aklat ni James Harding na Alpha Dogs, The Americans Who Turned Political Spin into a Global Business, 2008, Farrar, Strauss and Giroux. Ang blurb sa jacket ng libro ay naglalarawan sa kumpanya, isang political powerhouse na nagdidirekta ng mga demokratikong revolusyon mula sa Pilipinas hanggang Chile na nagtutulak sa isang dosenang presidente at punong ministro sa panunungkulan. Ang tauhan ng Sawyer Miller na nagturo kay Cory at nagsulat ng halos lahat ng kanyang mga talumpati ay isang mamamayang British na si Malloch Brown na itinago bilang isang kasulatan ng British News Magazine na The Economist. Si Brown ang iniulat ng aklat ay kinakailangan pang umupo sa sahig ng bus ng kampanya ni Cory upang itago siya sa publiko.
Pagkatapos ng Sawyer Miller, makalipas ang 2 dekada, si Brown ay naging Deputy Secretary General ng United Nations at pagkatapos ay naging isang ministro ng gobyerno ng UK. Si Brown ay naging knighted noong 2007 pagkatapos ay tinawag siyang Lord Malloch Brown. Ayon sa libro, si Brown ang nakakuha kay Cory na manatili sa iisang mensahe with bumper sticker simplicity. Marcos is corrupt. Marcos is a dictator. Ang mensahe ni Brown ang naging core ng yellow narrative ng EDSA na na-brainwash sa isipan ng isang henerasyon ng mga Pilipino. Iniisip pa nga nila na magagamit nila ang parehong mensahe sa kaso ni Duterte. Mga kababayan, matapos natin itong marinig ay isang malaking revelasyon kung paanong ang kasaysayan ay isinulat ng mga nagwagi. At habang nalalapit ang pagluluklok kay BBM sa Malacanang, ang kasaysayan ay maisusulat ng tama. Kaya maging mapagmatyag dahil ang EDSA ang muling gagamitin ng mga dilawan ng paulit-ulit. Magwagi lamang sila sa kanilang pansariling interes.